Attorney Jed, ano bang nakikita ninyo sa ikinakaso kay dating Speaker Martin Romualdez? Parang ganun lumalabas sa Anthony at Jerry. Nakakalungkot kasi nga nabanggit ko nga kanina, may sinabi si Ombudsman na parang tinatrabaho daw yung korte. Ngayon, hindi ko alam kung ano ibig niya sabihin, pero ang dinig ko doon, parang lumalabas na nasusuhulan yung korte. Tapos ang sabi niya, kakausapin pa niya si Chief Justice tungkol dito. Di pati siya, tinatrabaho niya rin. Dapat siguro, hindi ganun yung mga pahayag ng Ombudsman. Ito isang independenteng office at saka mataas ang katungkulan. Halimbawa, doon sa punto na kukunin niya si Bonoan na state witness, yan sinasabi, pag hindi nagustuhan ko yung testimonya na ibibigay ni Bonoan laban kay Romualdez, ibabalik ko siya sa kaso. Pag nagustuhan ko, ilalabas ko. Tapos, yung sa 18 Marines, naku, ganun din ang ginawa. Yung joint affidavit, pinawalang visa at sinabi, ito dahil panay kasinungalingan. Hindi ba nga kinasuhan yung mga 18 Marines at may mga warrant na ngayon. Pero si Ombudsman, kinuha niya yung 8 doon. Pinagawa ng mga affidavit laban kay Romualdez at ito siyang gagamitin. Ngayon, ito pa, doon sa 8 yun, yung 3, merong mga paratang laban kay Senator Chis Escudero na doon sa joint affidavit. Bakit yun ay hindi na sinama dito sa mga bagong affidavit laban kay Romualdez? So, parang hindi maganda at kanya talagang matagal yan na kasi tinuturo yan si Romualdez eh. O kung bakit ngayon biglang bumulusok itong kaso ni Romualdez, kung naalala nyo, bago magsona, doon pa lang niya inanunsyo na magpe-preliminary investigation. Bakit ganun? Ilang buwan niya na yung tinatrabaho yung kaso ni Romualdez. So, kahina-hinala itong mga pinapakita ng Ombudsman. Huwag niyong kalimutan, ako naging biktima rin ng opisinang yan. Pag yan talaga, hindi nyo pilita, madaling maabuso ang makapangyarihan yan. Yan lang sasabihin mong tinatrabaho yung Sandigan Bayan. Anong ibig niya sabihin? Nasusuhulan? Isa lang yung nakuha niyang boto kasi yung bail, no, yung piyansa binigay kay Senator Revilla na alam natin katunggali nila sa politika. Isa lang nakuha niyang boto. Sinasabi parati na nahihirapan daw siya kasi yung mga abogadong kalaban nila, mga bayaran at matataas ang bayad, magagaling, ganun. Alam mo, Anthony, Jerry, I'm sorry to say, pero ang karanasan ko, natatalo ka sa korte pag ang kaso mo bulok. Pag mahina yung kaso mo, talo ka. Huwag mo sasabihin, pupunta-punta ka doon, tapos sasabihin mo, bayaran ng referee. Anong klase yun? Attorney. Pati kang abogado yan si Boying Remulla, nagtataka kung bakit ganyan yung pahayag, hindi maganda. Yung pong statement ni Ombudsman na yun, anong tingin nyo magiging epekto sa mga justices ng Sandigan Bayan? Ito po ba makaka-intimidate sa kanila or magpapagalit sa kanila, makapag-antagonize sa kanila? Alam mo, Katunying, si Ombudsman Remulla, matagal na niyang kakilala yung mga justice na yan. Siya, huwag niyong kalimutan, naging congressman yan, naging secretary pa, nakaupo yan sa JBC, naging malapit yan kay Chief Justice. Kaya dapat yan, kung sa akin lang, kung ako si Chief Justice, lalayo ako yan. Alam ko, si Chief Justice, stricto yan. Kaya walang kaibigan dyan, hindi ka pwedeng basta-basta lumapit sa kanya, makipag-usap. Pag nakita mo siyang kumakain doon, yung babayaran mo yung kinakain niya, hindi po pwede yung mga ganun sa kanya. So dapat maging maingat tayo dito sa mga pinapakita ni Ombudsman, yung sinasabing tinatrabaho, paratang yan That's an accusation of corruption. Dapat siya tanungin at idisiplina kung yan ang tinutukoy niya, okay? O di kaya ilabas niya kung ano ba yan. Babalikan ko yung tanong ko. Meron kasi akong sa tagal naman na natin, marami na rin tayong mga relasyon na nabuo sa mga abogado lang dati yan, ngayon maestrado na. Yung iba siyempre off the record, sinasabi nila na kagaya ng banggit nyo, sobra naman si Ombudsman. Sobra naman. Pero merong iba sa kanila natatakot because the Ombudsman can always harass them, file cases against them dahil hindi naman sila mga impeachable officials. Tignan mo yung kaso ko, ito, example na lang yung kaso ko. Umpisa yan sa Court of Appeals, pinawalan sala ako ng Court of Appeals, sinabihan si Ombudsman, paano, malitong paratang nyo, inabsuelto na siya ng COA, bakit nyo ba ito tinutuluyan? Basically, yun ang problema, no? So, dinidismiss ng Court of Appeals, pinagko-comment yan si Conchita Carpio Morales. Ano ginawa? Hindi sumagot, sinampahan ako ng kaso doon sa Sandigan Bayan. Samantalang yung panahon nun, kakalagay pa lang si Sereno, yung mga appointees ni Pinoy. Alam ko siguradong bibitayin ako ng mga yan Pag mabuti na lang nung natanggal si Sereno, nagbago-bago ng Chief Justice, na pagbigyan ako at na-quash yung warrant laban sa akin. Ano sinabi doon? Pag ito, pinagpatuloy nyo yung paghabla dito kay Atty. Roy, ito sigurado isang sinyalis ng persecution. Ginigiit nyo dahil ako naging kalaban ni Pinoy ng impeachment. Ganyan ang kapangyarihan ng Ombudsman. Ang mangyari, nakatali ako doon 5 taon, hold order, walang ka issue dahil pinawalan sala na ako ng COA. Ayaw i-dismiss. Yan ang problema dyan sa opisinang yan.